FM. Same, pero iba! Dito lang yan sa number 1, 6.7 Energy FM. Bangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo. Energy! Isang magandang morning po sa lahat ng mga panggapo natin na talagang may dinadala pa rin bigat sa kanilang deb-deb. Ay, naku naman, iiwan mo na kasi baggage counter yan. Uy! Kung ano yung pinagdaraanan mo. Marino, sana kapag alimbawa may masakit kang nararamdaman or sana may heartbroken ka, Oo. ganyan. Sana ganun lang kadali, no? Parang i-turn off lahat. Oo, naalisin mo lang siya sa dibdib mo. Sana nga naalis ang dibdib. Di ba parang i-inject mo lang yung feeling tapos wala na, all good, ganyan. Diba? Yan ang gusto natin, Mari. Yung overnight lang itutulog natin, kinabukasan wala na tayong nararamdaman. So true. Kinabukasan hindi na natin sila mahal. Oo. Parang ganun. Sana pwede nga, no? Lord, pwede ba yun? Or halimbawa, pag meron kang narinig na medyo offensive na salita mula sa partner mo. Oo. Sana pwede mong i-eject na lang yun. Yung parang wala kang narinig, parang pasok Diba? sa kabilang tenga, labas sa kabila. Kumbaga parang sa messenger, unsent mo siya, Mari. Sana kaya. I-delete mo siya. Totoo. Pero naku, may kinalaman yan, Mare, ha, dito sa ating sulat ngayon pong umaga na to. At sa mga pangga natin dyan na nangangarap din na kung po pwede bang alisin na lang sa ating mga isipan ng ating pinagdaraanan. True. Nako, ibahagi ang iyong kwento sa ating lihim ng liham. And so, madali lang talaga ang kailangan mong gawin. Punta ka lang sa page ng Energy FM, tapos i-message mo sa amin. As in, i-messenger mo yan. Tapos, pinakaunang linya, dapat lihim ng liham. And of course, pwede rin sa ating mga social media accounts. Hanapin niyo po Mayora Iska at Lindsay 1067. Yup, halika na sa oras po na 9:05. Ito na po ang Lihim ng Liham! Lihim ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig, at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. mahal kong Lindsay at Iska. Hello sa inyo. Ako po si April, 26 years old at loyal listener po ng Lihim ng Liham. Napasulat po ako kasi gusto ko lang pong malaman kung insecure ba ako o ano. Kasi baka nagiging sensitive na lang ako masyado pagdating sa pakikitungo sa akin ng boyfriend ko. Meron akong boyfriend for 9 years. Okay naman kami. Alam kong faithful siya at ganoon din naman ako. Never kaming nagkaroon ng problema about third party. Pero last year, merong isang girl sa TikTok na bigla niyang nakatuwaan. Makwela at makulit yung mga videos ni girl. Hindi naman siya yung pabebe. Siya yung tipong pwedeng makipagharutan o bardagulan sa mga content niya. Hindi rin siya yung mga babaeng sumasayaw sa mga app na yan. Minsan, nasabi niya sa akin na, ang ganda niya, no? Ako naman, oo, maganda siya at simple lang. Okay lang naman kasi maganda naman talaga siyang babae at napakasimple lang. Ang problema ko lang at medyo nakasakit ng damdamin ko ay nang minsang nakita ko siyang tinititigan yung profile picture nung girl sa app. Nakita niya ako tapos parang nagulat siya. Bigla na lang niyang sinabi sa akin ulit na, ang ganda niya, di ba?
Hindi ko po alam yung mararamdaman ko nung time na yon. Para akong dinidibdiban. Masakit sa dibdib sa totoo lang. Kasi bihira naman din niya akong tawaging maganda. Alam ko rin naman sa sarili kong hindi ako ganun kaganda. Kaya po nasaktan ako noon. Sinabi ko sa kanya itong naramdaman ko at nagsorry naman siya sa akin. Pero paminsan-minsan, Lensay at Iska, naaalala ko pa rin yung pangyayari na yun. Hindi ko na siguro yun makakalimutan dahil nga nasaktan ako. Sensitive po ba ako or sadyang naging insensitive lang din po siya nung time na yun? Sana po mabigyan niyo po ako ng payo. Muli, ako po si April at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hoy, April! Eto na nga, Mare. Hindi naman natin pwede invalidate yung nararamdaman ni April. Kasi syempre, oo. Mare, ikaw ba naman yung, hindi naman siya kinumpara, pero kasi alam mong hindi ka kagandahan, tapos yung girl, ay yung boyfriend mo ay nagagandahan sa ibang babae, syempre nakaka-insecure naman talaga yun. For sure, Mare. Diba na parang, okay, nagagandahan ka pala sa iba. Well, alam mo, lagi ko sinasabi nito sa sarili ko, Mare, na sa lahat ng bagay may mas maganda sa akin. Oo. Sa lahat ng bagay may mas magaling sa akin. Kaya Totoo. tanggap ko na yun. Oo. Siguro, April, oo, nasaktan ka. At okay rin naman na sinabi mo siya dun sa partner mo kung ninaramdaman mo. Dapat lang. At okay rin yung pakikitungo ng partner mo kasi hindi na niya inulit. Totoo. Hindi na niya sinabi ulit. Siguro sa pagkakataong yon, April, na nag-sorry siya sa'yo at hindi na niya inulit, patawarin mo na siya doon. Kasi minsan talaga ang mga lalaki, kapag alam nilang kampante yung feelings sila doon sa girlfriend nila, alam nilang open sila sa lahat ng bagay. Lahat sasabihin. Di ba eh. lahat sasabihin na, uy, ang ganda na ito, mahalo, parang gano'n. Tapos may mga babae na okay lang na, uy, oo nga, ang ganda niya. Pero kasi bilang ikaw na may insecurity ka sa katawan mo, April, Totoo. hindi nawala yung pagsiselos mo. Totoo. At alam ko naman at naiintindihan ko yung nararamdaman mo ngayon. At hindi ko sinasabing sensitive ka masyado kasi tama naman talaga yung naramdaman mo at yung reaction Valid mo. siya. Valid yun. Kung ano yung na-feelings mo na selos ka, Correct. parang nainggit ka siguro kasi maganda yung pinapanood niya, Correct. okay lang yun. Mm. At hindi naman siya siguro Mare naging insensitive doon yung partner niya. Hindi naging insensitive doon sa part na sinabi niya na, uy, ang ganda ng babaeng to. Mm. Kasi nga baka kampante nga yung nararamdaman sa'yo ng partner mo, komportable siyang sabihin sa'yo yun. Kasi alam niya na mahal ka niya Totoo. at alam rin niya na mahal mo siya. So may tiwala siya sa pagmamahalan yung dalawa at sa relasyon nyo. Mm. It's just that na siguro iba lang talaga yung dating sa'yo, April. Ako 9 years na kasi ang take ko dyan, Mare, 9 years na kayo. So dapat supposedly by this time, kabisado nyo na yung isa't isa. Oo. Pero alam mo, wala sa haba ng relasyon yan. Kasi araw-araw nga, naniniwala ako na meron pa rin mga factors na ikakagulat mo. Oo, totoo Dahil yan. may mga ibang galaw talaga yung partner mo. Oo. Diyan ako naniniwala. At yung kapag sinabihan, ako kasi Mare, medyo kung ako rin yung sinabihan ng ganyan, maano din ako eh. Medyo Ma-off ka. ma-off din ako. At saka yung tipong may insecure din talaga ako. Kasi alam ko naman sa sarili ko na, alam mo na, may weaknesses tayo. Meron ding part ng buhay natin o part ng pagkatao natin o ng itsura natin na hindi natin gusto. Totoo. Definitely, kapag merong, alam mo yun, medyo na-hail ng boyfriend mo yung ibang babae, syempre medyo mapapakunot din yun noon Oo, mo. may kurot yun sa puso mo eh. Kasi alam mo kung sino pa yung, ang pinaka-issue ko dito, yung hindi siya nasasabihan ng maganda ng boyfriend niya. Ayun. Kaya tuloy, nagiging mababa yung self-confidence niya, yung self-esteem niya. Na alam mo, yung lalaki mismo dapat, yung boyfriend mo talaga, sa kanya mismo talaga dapat manggaling. Totoo. Yung mga salitang, ang ganda ng jowa ko, ang ganda mo mahal. Para sa akin lang to Oo. Kasi more than anybody else, like halimbawa, may mga kaibigan ka o meron ka mga kabiroan dyan sa mga app na yan. Kasi ngayon, kahit sino mag-comment sa'yo, parang pwede mo silang ituring na kaibigan Correct, eh. pwede mo silang replyan. Kaya pwede silang mag-comment sa'yo at pag sinabihan ka na maganda, mabait, ang ganda mo, ganyan, it won't matter that much. Oo. Kasi ang pinaka-hinihintay mo is yung manggagaling sa boyfriend Yung mo. sasabihin ng partner mo kasi yun talaga yung gusto mong marinig. At saka- yun yung gusto mong validation eh. Partner mo yan eh. Oo. 'Di ba? Meron akong kaibigan alam mo at na medyo nabuhay yung
pagdunong ko dito, kasi lagi kapag nagkikita-kita kami, lagi siyang inaasar niya na Romel, na negra ka, negra, ganyan. Pero hindi talaga siya negra. Ano lang? Ngayon, medyo morena siya. Okay. Hindi siya negra. Pero kasi parang naging katuwaan na lang siya every time throughout Asaran the years. na. Naging asaran na lang. Tapos, wala yun sa kanya. Oo. Kasi hindi niya pinapansin. Kasi alam niyang maganda siya. Mm-mm. Maganda naman talaga siya. Pero nung jowa niya na, yung nagsabi sa kanya na, oo nga, negra ka. Nasaktan siya. Doon siya nasaktan at doon siya sumabog. Kasi sabi ko, ba't ka naman ganyan? Sabi niya, alam mo, okay lang sa akin na pagkatuwaan ako ng ibang tao. Kasi matagal na akong binibiro ng ganyan. Pero dapat siya, kapag kaming dalawa lang, siya yung nagsasabi sa akin na, no ka ba, morena ka, maganda ka. Oo. Maganda ang asawa ko, ganyan. Dapat partner mo talaga yung nag-uplift sa'yo. Totoo yan. Siya dapat na nagko-compliment, Correct. nagsasabi ng mga magagandang bagay tungkol sa'yo. Kasi ang ibang tao, kapag yun nga, tulad na sinabi ko kanina, kahit pa ilang beses niyo sabihin na, ang pangit mo, ang ganda mo, kung ano man ang pwedeng sabihin ng ibang tao, hindi sila mag-matter. Pero pag nanggaling yun sa partner mo, doon ka talaga, Mare, masasaktan. Iba yung point eh. Truth. Iba yung point sa puso natin na okay, 1 point kang X sa akin. Iba yung sakit at saka nakakababa ng, ewan ko, ikaw ba ganito ka? Nakakababa kapag, parang pinoint out sa'yo ng jowa mo yung mga weaknesses mo and flaws Oo, mo. Mare. Diba? Naalala ko nung unang panahon kasi ako talaga hindi ako pumaporma noon. Oo. May kita mo ako naka-t-shirt, leggings lang ako palagi yan, tsaka Oo. naka-rubber shoes. Diba? Alam mo, sinabihan ako ng ex ko nung dati, huy, gayahin mo naman sa ganito. Binanggit niya yung babae Ang sakit pinagsaselosan ko. No, nakwento mo yan. Ang Oo, sakit niyan. na gayahin mo naman sa ganito, lagi nakaporma, hindi yung palagi ka na naka-t-shirt, naka-leggings, kasi sayang Diba? naman yung ganda mo. May bawi eh. Oo. Alam mo yung may compliment siya, pero masakit kasi kinumpara mo ko sa iba. Oo. Diba na alam mong ganito lang ako, simple lang naman ako, at sana matanggap mo kung ganon kasi nakilala mo kung ganon. Kung gusto ko man magbago yung fashion taste ko, kung gusto ko may magbago sa sarili ko, hindi yun para i-please lahat ng tao nakapaligid sa akin. Hindi yun para i-please yung partner ko. True. Ginawa ko yun para sa sarili ko. Totoo. Ayun kasi yung mga mali na mga pangga natin dyan na Totoo. may mga lalaki kasi, aminin na natin to, Mare, ha? May mga lalaki at may mga babae talaga na pinipilit nila yung jowa nila na magbago dahil sa paningin ng ibang tao, hindi sila bagay. Oo. Diba? Kaloka. Di ba nakakaguhit yan sa damdamin? Oo, pinipilit. Lalo na, di Diba? ba, Mare? Go, Ano? push. De, sige, Mare, ikaw muna, nawala na sa isip ko. Hindi, ang sasabihin ko, lalo na kung yung mga bagay na yun, hindi mahirap or hindi madaling lagyan ng solusyon agad eh. Oo. Diba? Yung hindi overnight, okay, bago na ulit ako. Correct. Kasi, per se, yung fashion, para sa iba, madali lang yan. Magsuot ka lang ng Oo. ganito. Pero sa iba kasi, struggle yan dahil kailangan mong i-condition yung utak mo na from this day on, iba na yung taste mo. Oo, correct. Para sa iba, alam mo yon kung saan sila komportable, yun sila, yun yung pagkatao nila. Depende sa preference yan. Diba? At malaking bagay yung i-alter mo yung gusto niya dahil ito yung gusto mong maging siya. At ito kasi dinidikta ng mga tao. Oo. Kasi diba? may mga bangga tayo dyan ng mga partners na gusto nila, alam mo, Instagrammable, aesthetic, kayo magjowa. Pero hindi talaga yung nangyayari sa totoong buhay. Yung nakikita nyo social media, yung nakikita nyo sa mga kung saan-saan, Oo. lahat yan, nagpapanggap lang. Oo, kasi they wanna look good and they want to Correct. yun nga, want others to applaud them because nga, kailangan nilang maging maganda. Oo. At Diba? dapat sa partner mo, dun ka totoong tao. Dun mo ilalabas yung totoong ikaw. Correct. Ganun talaga. Dapat safe zone natin yung partners natin. Dapat sila yung home natin. Correct. Kaya naman kung nakakaramdam ka ng insecurity, nakakaramdam ka ng sakit, o di kaya naman yung tampo sa partner mo, it's about time na sabihin mo sa kanya yun. Voice At out dapat mo yan. malaman niya yun. Totoo yan. At doon ako nag-upload kay April kasi April. sinabi talaga niya yun sa partner niya. Ngayon, na nag-sorry naman na yung partner mo at hindi naman na niya inulit na sabihin sa'yo yun, baka pwedeng palipasin na lang muna. Pero kasi Mari, hindi mo rin maaalis na, uy, baka palagi pa rin yung tinitingnan yung babae. Yun na nga yung sasabihin ko eh. What if, Oo. nag-sorry nga, pero nakikita mo naman lagi pa rin tinitingnan yung profile. Pero may mga lalaki kasi Mari, na kapag pinoint out na ng babae na ayoko niya, na ginagawa mo na yan, alam mo, maski sila, nangingilag na. Totoo. Di ba yung parang sila napapaso na tignan lang nila yung TikTok ng babae yun, ayaw na nila gawin. Totoo. At sana ganun yung partner mo, April. Sana. Sana ganun yung mindset niya na nakita niya, nalaman niya na nasasaktan ka sa ginagawa niya, itinigil na niya. Kasi kung talagang makaka-apekto yun sa self-esteem mo bilang tao, hindi na lang partner, bilang Tao. tao. Kasi kung halimbawa, it will make you parang look at yourself as a lesser person. Dapat makaano yan eh, maging wake-up call yan sa partner mo na hindi dapat ako yung nag-uplift sa kanya. Oo. Dapat I make her feel na ang ganda-ganda ng partner ko, na siya lang ang pinakamaganda sa paningin ko. Diba? Sa lahat ng bagay, dapat sila nagko-compliment sa inyo. Parang nanay nyo yan eh. Ang partner nyo, dapat mga nanay at tatay nyo yan na kahit hindi Totoo. kayo kagandahan, lagi sinasabi, ang ganda-ganda mo,
mong anak. May dalawang klase kasi ng nanay, Mare. May nanay na talagang, ang ganda-ganda mo, or princess, ganyan. Pero may Oo. mga nanay din na balahura din minsan talaga. Pero kasi Mare, ramdam mo yung pagmamahal. oo, totoo lang kasi. Diba? Totoo lang, sa totoo lang tayo. At itong partner mo, April, siguro sinabi nga niya yung totoo, pero iba yung dating sa'yo. Oo. And it's okay. Okay lang yung nararamdaman mo. Valid yan. Again, para sa amin ito ha, Oo. syempre, ikaw pa rin na makakaramdam yan. Kaya dun sa katanungan mo kung napaka-sensitive mo ba or insensitive lang siya, sensitive ka, Oo, totoo pero yan. okay lang. Okay Validated. lang. Okay lang yun. At Walang okay lang problema. maging sensitive ka, Mare, para may nararamdaman ka pa rin. Oo. Kasi ang pangit naman kung magiging insensitive ka, na magiging bato ka, magiging malamig ka, na wala ka ng reaksyon, wala ka ng feelings, hindi magiging maayos yung relasyon nyo. Kasi kapag hindi niya binigyan ng pansin yung sensitivity na yon, yung nakasakit sa kanya, yun nga tulad na sinabi mo, at naging bato siya, parang wala nang patutunguhan yung Oo, relationship eh. ninyo. Baka masanay ka na Yun. bina-bottle up lang lahat ng nararamdaman mo hanggang sa, di ba parang sabi mo na lang sa sarili mo na parang wala namang nangyayari sa relasyon na to, hindi niya na ako nakikita as maganda. Yun. Di ba? Parang wala naman akong value. Kasi alam mo, yung sabihan mo yung jowa mo sa mga lalaking nakikinig, sabihan nyo yung jowa mo na ang ganda-ganda mo, ang sexy mo, you are the greatest sa lahat ng mga babaeng nakilala ko. Huy, akala mo mga salita lang yan, pero grabe ang epekto niyan sa amin. Totoo. Totoo. Lalong-lalo sa mga babae na ang love language nila is words of affirmation. Oo. Yan yung mga babaeng wag niyong pagsasalitaan ng masasakit at pangit na mga bagay. Ako naniniwala ko lahat ng babae yan ang gusto. Yung marinig ko ano yung gustong, yung nararamdaman ng Oo. jowa nila. Kasi women, basically lahat ng babae, we love words eh. Totoo yan. Sabihin mo, I love you, habang nagagayat ka ng kung ano man, I love you. Habang nasa CR ka, nakaupo ka, I love you. Mahal. Gusto natin kino-compliment kasi tayo, Mare. Gusto We natin. feel loved Oo. kapag gano'n. At laging sinasabi sa atin kung ano nararamdaman. Kasi ganyan talaga mga babae. Oo eh. Diba? Hindi yung tipong katulad ng mga lalaki na pakiramdaman, tapos Oo. okay na agad. Hindi ganon. We Ang love mga babae, words. vocal kasi kami. Right. Ayun. And that's all for now. Thank you. Ayun, maraming salamat April sa iyong pagpapadala ng lihim ng liham. At sa mga pangga natin dyan, nakikinig ngayon, oras natin, 9:20 na. At syempre naman, kasama niyo pa rin po ang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah! At kasama kapiling nyo rin ang nag-iisang Mayora nyo sa radyo, Mayora Iska. At tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Bangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo. Parang tanga